Sa Mindanao, ang basketball hindi laro, kundi MMA na may bola. At pag sinabing 3x3 dito, huwag kang mag-expect ng good game bro vibes. Dito, ang good game, pagbupang yung muka pagkatapos ng 10 minuto. Mukhang kawawa yung court, pero yung angas at yabang ng mga player pang NBA. 3x3 lang to, 3 laban sa 3. Pero ang eksena, mas makapigil hininga kaysa sa PBA Finals. Ang 3x3 mabilis, technical, mataas ang IQ. Sa Mindanao version, mabilis din, pero may bonus features. Banggaan, dakmaan, amuyan, pataasan ng ego, at wasakan ng mukha at dangal. Walang code dress, walang team jersey reveal, halos puro nakahubad. Akala mo dadayo sa ilog ang pormahan. Walang set play coach at coach dito. Yung tropang sumisigaw sa Gedli at yung tropa mong playing coach, nasa simula pa lang may instruction na. Ikaw dyan, ikaw dito, lapitan mo. Pero siya mismo, 0 points, 7 turnovers, 100% yabang. At yung tempo, para naka-fast forward, biglang may sasalaksak na feeling prime LeBron James. Pag sumablay, sisigaw ng foul. Tapos reply ng kabila, foul mo mukha mo. Sa Mindanao, hindi ka pwedeng mahiyain at lalampalampa kasi lalapain ka ng trash talk na may kasamang isang tabong talsik ng laway. Tapos pagkatapos ng laro, ikaw patapik sa tindahan. Unang rule dito, bawal ang iyakin at mala Anthony Davis na katawan na masagi lang, pilay na. Hanggang walang ambulansyang dumarating, kahit bawas ng daliri mo, tuloy ang laban. Kasi ang depensa dito, parang may personal na sama ng loob. Yung akala mong kaning lamig na dikit, halos alam na nga nila anong shampoo mo at huling inulam mo. Tapos pag naka-score ka, iirapang ka at bubulong-bulong na nakatsamba ka lang. Pero pag sila naka-score, feeling Michael Jordan na nakadila at pati mata. At yung rebound, grabe. Parang huling piraso ng lechon ang tingin nila sa bola. Lalo na yung player na walang ambag sa offense, sa rebound bumabawi. Tapos pag may loose ball, lahat buwis buhay na magdadive. Dito mo malalaman kung sino ang tunay na gutom sa bola at sino ang gutom sa highlight. Kahit nakapaa at nakatsinelas ang mga to, huwag mong ismulin. Dahil yan yung tipo ng player na pag nag-crossover, ikaw ang magdadasal na sana naka-insurance ka. Dito bihira ang for fun lang. Siyempre, hindi pwede ang laro ng walang taya. Kasi dito ang basketball ay parang negosyo. May economics. Laging may pustahan, maliit o malakihan, mukha pa rin silang nagpapatayan. Ang trash talk sa Bisaya basketball, hindi lang ang yabang mo. Ito'y sining, may timing, may delivery, may kung ano na di mo may paliwanag. At syempre, hindi mawawala ang clutch moment. Yung score dikit, yung pawis tumutulo, yung crowd tahimik kunwari. Pero may maririnig kang bumubulong na sasablay. Tapos maririnig mo lahat yung kaluskos ng tsinelas, yung hinga ng tropa, yung nyaw-nyaw ng tambay na feeling analyst. Tapos pag tumira, biglang sisigaw ang buong barangay, yawa. Na ang pwedeng meaning ay ang galing, ang swerte, talo tayo, depende kung anong team sila. Tapos after ng game, magkakasama ulit. May hawak na soft drinks, may yosi, may tawanan, parang walang nangyari. Kasi ganun dito, magkaaway sa court, magkakampi sa buhay. At yan ang basketball ng mga Bisaya sa kanilang lugar. Hindi perpekto ang court, hindi laging pantay ang rules. Pero yung puso, saya at yabang na may halong tawa, sa kanila, yan ang tunay na liga. May angas, may puso, may pusta. At kung gusto nyo pa ng ganitong content, like, share at mag-subscribe. Shout out William Mandy Gubol at kay Jaima Mandy Gubol. Abiñano from Project 8 Quezon City. Paulo Moto Adventure na nasa Dallas, Texas, USA.
Happy birthday kay Mia Elizabeth Castillo. Girly Ribrel from Iloilo. Jonah Hagad ng Tanawan City, Batangas. Randy Silva from Angeles City, Pampanga. Mitch Adventure na nasa Hong Kong. Jason Riconaria from Bariles, Cebu. Jonah Patricio. Benji Peñalosa ng Santa Cruz, Davao. Vincor na nasa Abu Dhabi, UAE. Mary Rose na nasa Jeddah, Kingdom, Saudi of Arabia. Mary Ann De La Cruz from Isabela. At kay Sam May na nasa Greece. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.